ang maganda diyan ha, naobserbahan ko kay PBBM, sa personality rin, sa pamilya nila. Yung mga Boy Scout sa gilid na medyo malayo sa lugar nila, binalikan. Pinuntahan nila. Yeah. May video tayo niyan. Kung mapapakita natin, ang caption ko niyan binalikan niya talaga Kasi nakaalis na sila diyan Siguro may na-realize, teka, kailangan natin balikan, kailangan natin kamayan. Mga Boy Scout yun. Mga Boy Scout, mga babae at saka lalaki. Ay, mga Girl Scout, Boy Scout and Girl Scout, yun yung binalikan talaga mismo ng First Family. Hindi lang si PBBM kasama din si First Lady at ang kanyang mga anak, binalikan nila mismo at nakipag-shake hands sa mga nandoon sa nasa left side yun banda na mga tao. So, etong flag raising ceremony, dito nagsisimula ang programa nung Araw ng Kalayaan. Yung pagbibigay niya ng pag-aalay niya ng bulaklak kay Dr. Jose Rizal. Kaya sana partner, wag matuloy yung panukala ng isang congressman ba yun na palitan si Dr. Jose Rizal ng isang pambansang bayani. Bilang isang pambansang bayani. Palitan si Dr. Jose Rizal ng isang presidente bilang pambansang bayani. Yun anong problema doon? Parang wala namang problema dyan. Pero bakit kailangan na atupagin yung pagpapalit ng ating pambansang bayani? Wala namang problema. Sa congressman na yun, parang sinabi niya yata yun, parang may problema sa buhay o hindi pa nakakapag-agahan o tanghalian. Mainit ang gising. Kayo mga ka-BBM dyan nanonood sa amin, ha? Comment nyo nga, okay lang ba palitan si Dr. Jose Rizal? Magandang tanong yan. Agree ba kayo? Bilang pambansang bayani natin ng isang dating presidente. Alam nyo naman ako sa tutukoy ko. Hindi kasi natin pwede bagitin. Payag ba kayo palitan si Dr. Jose Rizal ng isang dating presidente na ngayon ay nasa magandang kalagayan? I-comment nyo dyan at babasahin natin. At sino yung dating presidente? Alam mo na yun, yung palagi nagmumura. Pambansang bayani pala yun? Nako, mga yun yung papalit. Yun yung papalit kay Dr. Jose Rizal. Imagine mo yung tao na yun. Maraming galit doon. Tapos papalit kay Dr. Jose Rizal. May mga tirukhang pa. Tapos papalit mo si Dr. Jose Rizal. Ngayon, may video tayong ipapalabas mga ka-BBM sige. Ito yung viral video Sige, ito. Play natin yan. Yan yung binalikan talaga ng First Family yung mga Boy Scout and Girl Scout. Ayan. Ang aming pong taus-pusong pasalamat sa ating Pangulo Ferdinand R. Marcos. Binalikan po talaga sila ni PBBM. Kasi tapos na yung... paalis na sila dyan. Paalis na sila. Tapos na yung program niyan yung mga nasa harap nila, mga diplomatic corps. At yes, may mga cabinet officials din. At tinawag siya ni Vini. Tapos siya... tinawag siya ni Vini, yung bunsong anak nila. Ayan ay mga military officials. Si General Torre. PNP officials din. Ayan. Tinawag pala siya ni Vini para balikan yung mga Boy Scout, Girl Scout. Ilang views na nito partner? Viral to Nasa 296 na yan kanina. Parang ngayon, mabot pa lang yan. 300,000 na siguro. Dito po nagtatapos ang kabuuan ng ating seremonya ngayong umaga paugnay ng ika-127 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Muli po ang aming taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at sa unang pamilya. Nais din po namin ipaabot ang pasasalamat sa lahat ng dumalo at nakiisa maging sa mga nasa kanilang tahanan at sumubaybay sa social media. Manatili po tayong likas, pangalagaan natin ang Boy Scout, Girl Scout, malaking bagay yan. Hindi mo na makakalimutan. Tayo lang mismo, di ba? Makasama lang natin sa selfie. Malaking bagay na yan. Hindi mo na makakalimutan. Lalong tataas yung moral dyan ng mga Boy Scout, Girl Scout natin. Kasi way of showing importance yan sa kanila Na yung First Family, binibigyan sila ng importansya. Kahit sa simpleng event na yan, Philippine Independence Day, nabibigyan sila ng importansya. Ako sa ating administrasyon, ang laki ng iginanda ng Pilipinas. Correct. Marami tayong OFW na nakikinig sa channel ko rin sa Ka-Coffee, no? Yun ang kanilang komento Kasi usually ang kontrata nila 3 taon, yung iba 10 taon na hindi nakakabalik ng Pilipinas. They are looking forward na pag-uwi nila ng Pilipinas, malaki na yung improvement na makikita nila sa Pilipinas. Excited sila pag-uwi namin, gusto namin makapunta sa OFW lounge. Diba? Yung traffic hindi na ganoon katindi. Yun yung mga inaasahan nila sa administrasyon. Ako siguro 100% no, makatitiyak po kayo na pagbalik ninyo after 3 years, malaki na ang improvement ng Pilipinas. Ngayon pa nga lang Diba? Ngayon pa lang, kapag OFW ka, para kang nasa expressway.
3 years. Hindi mo na kailangan magtagal-tagal pa sa pila. Basta ayos yung dokumento mo, madali kang makakapasok. Diba? 3 years pa lang yan, ha? 3 years pa lang 3 years pa lang yan. May remaining 3 years pa po itong administrasyon na ito. Mas marami pa tayong dapat i-expect. Kung pagkukumparahin yung dati, pati sa ngayon, kung sa drug war pa lang, wala siyang sinabi. Sa accomplishment. Yung dati, di ba? Partner, isingit ko lang ngayon. Sige. Ito wala sa programa namin. Pero gusto ko lang pag-usapan to kasi hindi ko matapik to sa vlog ko. Busy, marami kasi tayong mga na-schedule sa vlog. Yung mga nahuhuling droga, kung napapansin mo, pinapalutang nila sa dagat. Bakit nila dun sa dagat nila pinapalutang? Kasi hindi na sila makaporma rito. Kasi si General Torre na yung PNP chief. Di ba? Hirap sila gumalaw. Yung mga nagbebenta ng droga, yung mga sindikato, yung mga drug lord, hirap silang gumalaw dito sa lupa sa pag-travel o pag-trade ng mga illegal na produkto nila. Kaya ang ginagawa na ng mga to sa dagat na. Kaso magaling talaga ang ating gobyerno. Nasisiwata pa rin yung mga droga na pinapadaan sa dagat. Hindi pa rin nakakalusot. At hindi lang basta-basta, ha? Napakaraming droga yung nasa salabat. At kanina, napapakinggan ko rin yan Pag-uusapan din natin yan mamaya. Nasa podcast yan ni PBBM. Yung pag-address sa illegal na droga. Ang gusto ng presidente ngayon, sunugin agad yan. Buhusan ng gasolina. Alam mo kung ano yung nangyayari kasi sa previous administration, no offense pero ito yung katotohanan Alam yan ng mga nasa loob. Imbis na sunugin, i-dispose agad yan kasi marami silang mga sinasabi na by laws, ganito dapat yung gagawin natin, nare-recycle. Napapatagal. Diba? I-store mo yung ebidensya. Actually, yung pag-i-store mo lang doon sa ebidensya na yun papalitan lang nila yan. Halimbawa, shabu-shabu, palitan nila ng tawas yan. Wala na. Mari-recycle na naman yan. So tama talaga yung sinasabi ni PBBM na kapag kahuli, sirain ka agad. Sirain agad. Tapos dapat nandoon sila. Ma-dispose agad yan. Kasi may mga restrictions yan. Kasi may ang dinadahilan kasi ng government authorities. May mga policies tayo. I-adjust natin yung policies na yan para hindi na nare-recycle. Yung mga ipinagbabawal na gamot. Na I am after the message. I am not after the messenger. Pero ang sinasabi ng messenger mo, kasi ang sinasabi ni Bato, legit naman daw, valid naman daw po yung statement. Pero yun nga hindi nga legit yung nagsabi. Paano magiging valid yung statement kung hindi naman legit yung nagsabi? Ayun na nga, di ba? Palusot na lang niya kasi pinagtatawanan siya ng mga Pilipino, si Senator Bato. Palusot na lang niya yan kasi pinagtatawanan na siya. Problematic talaga itong si... Hindi pa kasi aminin na yung AI na yun ginagamit para propaganda, para makasira. Kasi gusto nilang palabasin doon, yung kabataan, pabor sa mga Duterte. Wala sila makuhang kabataan na pabor sa mga Duterte, kaya gagawa nila sila ng AI. Paano magiging legit yun? Ayun na nga, di ba? Paano mo paniniwalaan yung isang bagay na hindi naman nasasabi mong totoo, pero yung pinanggalingan ay hindi nga totoo? Correct. Problematic na talaga. Alam mo, malaki problema ngayon ng mga dilis. Kasi napapansin mo, hindi na sila may control ng naratibo ngayon. Tayo na. Nabubuko. Kasi hindi na natin sila pinapakialaman Correct. Hindi na natin sila pinapatulan, hindi na natin sila binibigyan ng importansya sa buhay. Kaya ngayon, tayo na nagdidikta ng naratibo. Kada ano nila, hindi nga natin pinapansin. Yung AI, hindi nga natin pinansin, di ba? O kaya nahihirapan sila ngayon. At yung netizens, mas matalino na yung mga netizens ngayon Oo. Sila mismo nakaka-detect, teka, mali itong AI na to. Ito AI generated. Kasi nakita mo naman, di ba? Naka-patch dalawa yung patch Tapos ang masaklap, pagkaiba pa ng yung lalaki doon na nagsasalita, yung kabataan daw, ba't magkaibang yung logo? Dalawang eskwelahan yung pinapasukan. Baka sobrang scholar yung bata. Matalino, yun na yung matalinong bata. Oo. Napapahamak tuloy sila dyan. Kaya dapat mga kababayan marami ngayon ang gumagamit ngayon ng AI. Alam naman natin ngayon, panahon natin ngayon, advance na masyado. Yung AI na yan, magandang-maganda po talaga yan kapag gagamitin mo sa maganda. Mabilis ang pag-udlad ng buhay dyan. Pero pag gagamitin mo sa kalokohan, pwedeng-pwede rin naman at delikado. Gaya na lamang, nung pulburon video ni PBBM, pinapanindigan nila, nung mga vlogger nila, pinapanindigan nila na si BBM daw yun. Pero nasan yung papel? Hindi nila nilalabas. Hindi, yun nga. Sa tamang panahon daw nila ilalabas. Kailan pa yung tamang panahon? Kailan pa yung tamang panahon? Lalabas na yung arrest warrant mo. Kailan pa yung tamang panahon? Sirang-sira na yung reputasyon. Di ba si Harry Roque? Mag-iisip ka, ito si Harry Roque, matalino to, magaling na abogado. Professor. Pero may na mag-isip din minsan, di ba? Biktima din. Biktima din ng AI. Ilalabas daw nila yung authentication video ng video ni PBBM na gumagamit ng pulburon daw. Ilalabas daw nila authentication papers
Ngayon, dapat ngayon niya nailabas kasi mauna siya ng warrant of arrest. In fact, meron lang warrant of arrest. Yung deportation na lang. Yun talaga. Kasi sinabi na ni Secretary Boying Rimulya na na-reject po, dininay po ng the Netherlands government yung application niya for asylum. Ayan na. Ito, may chismis ako, partner. May blind item ako sa'yo. Sino yan? Sige. Isang bakla na butanding na nauubos na konti-konti yung pera niya. Kaya ang ginagawa niya ngayon sa mga OFW, niloloko niya ngayon. Ginugoyo niya ngayon. Nakita ko yan. Parang pinost mo yan kahapon. Oo, ginugoyo-goyo niya ngayon. Na para lang makita sila silang dalawa nung isang vlogger na wala rekwenta, may bayad. Meet and greet. Meet and greet. Alam mo magkano yun? Magkano? Sa pera? Pesos natin, 2,400. Oh, 2,400? 2,400, 2,500, 2,600 dyan. Para makita mo si Harry Roque at saka si Maharlika. Oo. Ay, sorry, nahulaan ko yung blind eye. Okay na po, yan. Maria Estrella, okay na po. Yan, naganda na. Di ba? Gwapo natin sana eh. Pag mabilis yung internet eh. Sige. So, love for all. Sige. Okay mga ka-BBM. Gaya ng nagagalit na yung operator natin. Love for all na rin. Magmamadali. Ano ba yung love for all? Parang may date yata itong operator natin mamaya. May red light na to ha. So ito mga ka-BBM. Dito tayo sa love for all na ginanap kagahapon doon sa may Las Piñas. Sa mga hindi nakakaalam ng love for all, ito yung mga medical assistants na nasa isang lugar. Meron nga rito isang bus, di ba? Na pwede kang magpa-opera, pwede kang magpa-check up. At itong bus na to, umiikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Gaya na lamang ng love for all nito na pwede ka magpa-check up. Pero ito, mobile. Moving yan. Moving, nagpupunta sa iba't ibang lugar. Ngayon, kahapon sa Las Piñas, naganap ang love for all na proyekto ni First Lady Lisa Marcos. At ito ay kanyang pinuntahan. Ngayon, maraming tao. Sobrang daming tao. Di ba, partner? Andun. Nandyan din tayo no? Itong love for all, laboratory for all. Actually, ang pinaka-objective talaga nitong love for all ay ilapit yung laboratorio sa ating mga kababayan dahil yung reality natin, dahil tulad ng sinasabi natin, for the longest time, napabayaan ng mga previous administrations yung ating mga ospital, yung medical services sa ating mga kababayan. So itong love for all, initiative po ito ni First Lady, ilalapit natin yung mga laboratorio. At may kasama pang mga services, bukod sa medical services, yung usual dyan, yung consultation, and then may makukuha kang gamot, free laboratory, may mga legal services din. Ang maganda, may mga ayuda din na ibinibigay po sa mga pupunta dyan sa Love for All, dyan sa Las Piñas, napuntahan po natin. May libreng coffee, may libreng ice cream. Ayun, nakaapat yata ako ice cream dyan kahapon. Lahat yan, may video tayo. Sige, maganda rin yung talumpati dyan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. No? May video ba tayo, operator? Yan. Sige, may mga photos. Yung photos, yan yung sa mga nakakita, yung kasama ni First Lady Lisa Marcos, yan yung Secretary ng Health, si Ted Herbosa. Yan, ang gaganda nga lang. Napakaganda. So nakita nyo, napakaraming tao, naganap yan sa Aguilar Complex, Sports Complex sa Las Piñas. Air-conditioned yung venue. Oh, grabe. Ang lakas ng aircon dyan. Yun ang kagandahan Kasi syempre ikaw, indigent, di ba? Kailangan mo ng medical services. Hindi ka na pahihirapan. Di ba? Hindi pipila ka ng napakahaba tapos napakainit. Diyan, pumila ka man, air-conditioned. Maganda yung sitwasyon mo dyan. Dito, nakita ko rito, meron pala sila ditong malabo yung mata mo. Gusto mo magkaroon ng libreng salamin. Pumunta ka lang dyan. Correct. Pumila ka lang. Pa-checkin yung mata mo. Kapag na-check na yung mata mo kung anong grado, bibigyan ka ng libreng salamin. Ang daming salamin kahapon at haba ng pila. Biruin mo? Libre. Libre? Prescription glasses ang alam mo itong salamin ko? 3.5 to. Doon, libre lang. Ayos. Kaya pag pumunta sa inyo yung Love for All, grab the opportunity. Puntahan nyo na. At saka ito pa, nakita ko kagahapon. Check up ng dugo niya. Kasi blood chem. Blood chem. Kasi baka may diabetes. Doon, ginawa. Libre din. Libre, walang bayad. Ang gagawin mo lang, gumising ka ng umaga at magpunta ka ron para makapagpa-laboratory ka at makita mo pa si First Lady Lisa Marcos at tayo kahapon. At may mga performances, hindi ka maiinip kung nagpupunta ka doon, hindi ka maiinip. Sabi ni Ma'am Rodora wow, kailangan ko yan, malabo na
ang mata ko. Ayan, ma'am. Ma'am Rodora, taga saan ka po ba? I-comment mo nga kung taga saan ka para malaman namin, para kung pupunta na sa inyo yung Love for All, masabihan namin kayo. Ang susunod partner na Love for All ay magaganap po dyan sa Baler, Aurora. Kung sino po yung mga nasa Baler, Aurora. Sa Baler, Aurora. Dyan po. Sa Metro Manila naman, ang susunod ay sa San Juan. Kailan yung sa Baler? Baler pala, July 8. July 8, malapit na yun. Tapos yung sa San Juan, ang alam ko, July 15. Kaya i-download nyo yung eGov.ph, ayan, makikita nyo po yung schedule ng Love for All. Kasi wag nyong i-miss out yung opportunity, libre lahat yan. At saka nagulat talaga ako doon, partner. Meron pala doon libreng wheelchair. May wheelchair. Grabe, wheelchair. Ang wheelchair. Kita ko kagahapon, napakaraming wheelchair. Ipamimigay lahat yun? Ibibigay lahat yun. Libre. Yung mga wheelchair na yun? Magkano wheelchair? Nagtanong ako sa Mercury na nakaraan. Magkano wheelchair? 8,000 to 10,000 depende sa klase. Doon libre na. Hindi, makapal yung bakal doon. Yung stainless kahapon, maganda eh. Magagandang klase ng wheelchair. Isipin nyo mga kabibi, magkano wheelchair? Meron doon, pa. Libre lang. Meron pa. Mga food packs galing DSWD at yung charity timba ng PCSO. Yung nasa likod ng stage? Yung mga balde-balde. Yung mga timba-timba na yun. Madami yun. Ipinamigay rin yun kahapon. Libre. Ang maganda dito kasi sa Love for All, parang convergence ito ng government agencies and the private sector. Very important kasi ito eh. Yung tulong na binibigay ng mga pribadong sektor, alam mo, Cebuana Lulier, yan, nagbibigay din sila ng tulong. Iba pang mga kumpanya na nagtitiwala sa gobyerno, nagtitiwala sa administrasyon, namimigay sila, nagdo-donate sila. Diba? Kasi malaki yung tiwala nila sa gobyerno. So, alam nilang mapupunta sa kagandahan. Hindi pala gastos ng gobyerno to. Hindi, meron din. Kasi effort ito ng government and private sector. May tulong ng private sector. May tulong. Isipin nyo. Hindi lahat. Sino nga ba namang isang negosyante na pribado ang hindi gaganahan tumulong kung ganito naman yung tutulungan mo? Makakatulong ka sa mga marami nating mga kababayan. Kung kayo lang rin naman milyonaryo, at nagpunta yung Love for All dyan sa inyo, pwede kayo mag-chip in ng kung anong gusto nyo itulong. Correct. Di ba? Yung simpleng kape at ice cream, malaking bagay yan sa mga kababayan natin kasi di mo nabibilhin yan. Yung ice cream na sa operator, nakawalo yata niya kahapon eh. Nakawalong ice cream eh. Pero kidding aside, malaking bagay po itong Love for All, no? Laboratory for All. Kaya pag pumunta sa inyo yan, i-grab ninyo yung opportunity sa barangay. Malalaman nyo naman yan, may Love for All doon. Puntahan nyo po yan, wag nyo pong sayangan yung pagkakataon. Sabi ni Joy Del Rosario, wow, yan ang kailangan ko na salamin, malabo na ang mata ko at laboratory, kailangan ko din yan kasi nainom ako ng gamot. Ayun, nabanggit mo yan. Kung kayo ay may maintenance sa mga gamot, kung kailangan nyo ng mga gamot, pumunta lang kayo sa Love for All, libre nyo makukuha po yan. Correct. Kasi may pharmacy. Mga diabetes, mga metformin, nagkalat dun kahapon. Pipila ka lang para makakuha ka ng libreng maintenance mo at gamot. May PhilHealth din, may booth din po ang PhilHealth. Hindi ko lang alam kung mag-update ka ng data mo, pwede mo siyang gawin. Pero may booth din po yung PhilHealth na pwede niyong puntahan. Parang one-stop shop nga siya eh. Parang bagong Pilipinas, Servicio Fair yung dating eh. Oo. Kasi ando doon na lahat. Kung gusto mo magnegosyo, may Go Negosyo Center din doon. May magbibigay sa iyo ng advice. O paano ba ako magtatayo ng sari-sari store? Ano yung mga kailangan ko? May mga experts po na mag-a-advise sa inyo. At kung kayo, may problema kayo sa hatian ng mana, correct, agawan ng lupa, agawan ng ari-arian, agawan ng asawa, pwede kayo pumunta ron. Kasi merong legal free assistance. Free legal assistance. Bigay ng power ng Persida Acosta. Sinusubukan pa rin natin, kontakin si Attorney Persida Acosta kasi nagkaroon ng... So ito yung wheelchair tingnan nyo yung wheelchair kung nakikita nyo Paki-rewind nga uli. Kita nyo yung bakal na yan. Hindi manipis yung bakal na yan, no? Hindi putyo-putyo. Tingnan nyo yung tubo. Di ba? Kasi yung ibang bakal yung mabilis kalawangin. Pero meron kasi iba, aluminum lang ay partner. Yung nasa likod, kung pwede natin ibalik ulit, yung sako-sakong bigas na yan, para din yan sa mga beneficiaries. Pero binibilang ko parang mahigit 100, 200 na sako ng bigas yan. Nakikita nyo sa likod ng karton, yung mga sako dyan. Yan. Ipinamigay din yan kahapon. Kaya yung mga nagpunta dyan, hindi talaga magkanda o gaga kung paano iuwi yung mga nakuha nila. Tapos senior citizen ko. Isipin mo meron kang lata. Charity timba na galing sa PCSO. Malaki yung lata na yun. Meron kang bigas.
Paano mo iuwi yun kung senior citizen ka? Maganda, kung malabo yung mata mo, may salamin ka na. O yun nga. Pero paano mo iuwi yun? Sa dami ha, sa dami ng pinamigay kagahapon ni First Lady Lisa Marcos, pati ng mga tumulong sa kanya, paano mo iuwi yung kalahating sako ng bigas, pati yung timba na punong-puno ng ayuda? Kailangan mo yun na ang problema. Problema, yan, good problem yan eh. Malaking problema. Hindi na yan kaya ni First Lady Lisa. May mga nagko-comment niya, sabi nila, iba to si First Lady eh. Mas marami pang nagawa kaysa sa Vice Presidente eh. Ay, totoo yan. Wala sa posisyon yan ha? Totoo yan. Isipin mo partner ha, isipin mo ha. Kung may problema ka sa kalusugan mo, wala kang pera, wala ka pang paggamot, wala ka pang pa-check up, di ba? At nabalitaan mo, merong love for all sa San Juan. At ikaw ay taga Caloocan, ikaw ay taga Makati, pwede kang pumunta doon. Open eh. O, open yun, basta Pilipino ka. Magpa-check up ka ron, may maiuwi kang gamot mo, maintenance mo, vitamins, kung ano pa. Diba? May pila lang. Siyempre, di mo naman mawawala yung pila. Pero hindi naman ganun kahaba yung pila. Normal lang talaga yung pila. Normal lang. Konting tiis lang. Siyempre, libre naman yan. Wala ka naman babayaran. No? Highly appreciated the program nyo. Thank you so much, mga sir. Thank you. Correct. Maganda yung punto ni Ate Neng. Hindi ako makamove on dun Mabuhay kayo mga ka-BBM. Spread mga good works ng Pangulo. Mabuhay ang Pangulo, mabuhay mga BBM vloggers at mabuhay ang bagong Pilipinas from SF California. Wow. Uy, San Francisco, California, SF California. Pag-asa. Bilang BBM vlogger, no? Sige, consider natin sarili natin BBM vloggers. Hindi tayo mahihirapan na ipagtanggol eh. Kasi may ginagawa. Diba? Mahirap kasi sa ibang vloggers, kailangan pang gumawa ng fake news para i-promote yung principal nila o kung sino man yung gusto nilang i-promote. Paano ka naman mahirapan ipagtanggol? Binigyan ka na nga ng wheelchair eh. Binigyan ka na nga ng timba na maraming pagkain. Binigyan ka na ng DSWD na maraming dilata. Food packs. May bigas pa. Kaya dapat magawa ng paraan ni First Lady kung paano iuwi ng mga tao yung ganyan kadami. Di ba? Adami trabaho. Tiba-tiba yung mga nagpunta kahapon, no? Diba, paldo? Paldo talaga. Paldo talaga. Nakalibre na sila sa mga medical na pangangailangan nila. Libre lahat. Meron pa silang mauwi ng mga food packs. Jing. Suki natin yan. Thanks po sa sipag nyo mag-live. Ayaw ng mga diles to. Mabuhay po ang BBM. O gusto ng mga diles fake AI videos. Kasi syempre supported nila ang kanilang tatay bato. Ka-BBM, may chat yata yung secretary ni Sino? Secretary ni Persida. Yun nga pala, inform namin kayo ka-coffee. Supposedly kasi, special guest natin ngayon si Pau Chief Persida Acosta. Pero may emergency ka-coffee, hindi siya makakapunta dito sa atin. Kaya we're trying kanina, we're asking kung pwede kahit phone patch or via StreamYard, no? Pero unfortunately, hindi po tayo masasamahan for this episode. But they promised, kasi sabi mismo ni Pau Chief Persida Acosta na gusto niya talaga na siya mismo yung umattend dito sa podcast natin. Kasi actually, we requested na baka pwede yung kanyang representative, pero sabi niya, gusto niya siya mismo yung pumunta dito ganun? Gusto niya talaga siya yung pupunta? Sa ating programa. Masipag talaga niya si in our future episodes ng Salamat PBBM, makakasama po natin. That's a promise, no? Si Pau Chief Persida Acosta dito sa ating podcast. Okay na rin. At least natutukan natin yung love for all ni First Lady. Diba? Sa katunayan, hindi pa ako tapos. Meron pa tayo yung podcast ni PBBM Ito, alam mo, ka-BBM, maganda na rin nagaganito si PBBM, podcast no? Bakit kaya hindi niya sulitin sa atin na magpa-interview para mas maraming views? Di ba? Malay natin, di ba? Malay natin. Mapansin tayo niya. Ang dami na magaling kay producer niyan. Dito na si President. Di ba? Who knows? Hindi, maganda yung podcast na yan. Nakikita kasi ng tao. Yan na kasi yung mga bagong ngayon, in sa tao eh. Hindi na in yung mga formal na interview, hindi na podcast na yung ngayon eh. In sa tao eh. No offense sa mainstream media, syempre malaking tulong din po yung mga online content creator, halimbawa tayo sa pamamagitan ng podcast. Kasi we are able to deliver yung mga messages, yung accomplishments ng gobyerno, na minsan kasi ang mainstream media, syempre din yan eh. Gusto rin yan yung mga balita, yung matakaw sa viewers, yung mga krimen, yan ang gusto nilang i-highlight eh. Nakawan, bubugan, patayan, yan ang gusto nilang i-highlight. Pero sa pamamagitan nitong programa, podcast,
bibigyan natin ng highlight, no, yung mga accomplishments, yung ginagawa ng gobyerno, tama nga yung sinasabi ng ating netizens dyan, para hindi aanga-anga yung mga dilis at sasabihin na walang ginagawa yung ating gobyerno. Puntahan ko naman po, Mr. President, ang edukasyon. Noong pong nakaraang taon, you ordered DepEd to rationalize ang senior high school curriculum. Now, Senator Jinggoy wants to scrap it. Pero si Senator Win Gatchalian naman po, ang sinasabi niya ay to reduce yung college years instead. Ano po ang stand nyo dito? It is just expressing the same frustration that I expressed in the first place. Kasi it's costing more for the parents. Kasi nadagdagan ng 2 years pa. Magmamatrikulasyon pa yan. Maraming mga school supplies. Bibili ng libro, lahat. Sa 10 years, wala namang advantage. Wala namang naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So that's his frustration. And that's also my frustration. So we'll see what the Congress will do. But while the law is still K-12, basta't ang sinabi ko kay Sec Sani, Yes. Angara, pagandahin natin ng husto habang nandyan pa yan. Kasi anong madalas natin marinig? Mismatch. Yung skills ko, hindi employable. Magaling ako magganito, hindi naman nila kailangan ng ganyang klase. We have partnered with the private sector and to ask them, ano ba ang kailangan ninyong skills? Ano ba ang kailangan ninyong klaseng trabahador para makuha, ma-employ doon sa inyo? In fairness, the private sector went even one step further. Gusto nyo kami na magpatakbo ng training. Tapos, paglabas niya doon sa training, trabaho siya sa amin. Kasi eksakto yung training niya doon sa kailangan namin. Yun ang aming ginagawa. Ang sinasabi po ay paano pa yung challenge na i-improve or ibalik sa dati yung kalidad ng edukasyon po dito sa ating bansa. Kanina when we were on our way here ay pag-usapan namin ng aking producer na noong panahon namin, 80s, pag may labanan sa ang iba't ibang eskwelahan, pag private ka, nangangatog ka or may worry ka na pagkatapat mo ay public school dahil napakagagaling. Oh. At yun ang paano po, and that was during your father's time. So, paano po, ano ang marching orders nyo, habilin nyo kay Secretary Angara na itaas natin yung kalidad ng edukasyon pa para kasi lately nahuhuli tayo. Lagi Marami tayo ginagawa. Unang-una, classroom. Sipin mo, 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang. Merong ng classroom kaming nakikita, Marcos type pa. Tinayo mga 1970. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime. Dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what happened. There was no effort to help the education. Kaya yung mga grade, yung mga rating natin sa especially STEM subjects, pababa ng pababa. Tapos hindi marunong magbasa. When I first became governor, pinag-inspeksyon ako sa eskwela. Ang ginagawa ng teacher, kung ano-ano binibenta sa estudyante. Tinanong ko, alam mo, ako, para sa akin, hero ang mga teacher. So tinanong ko sa kanila, bakit ganyan? Bakit imbis na nagtuturo ka? Sabi niya, may pamilya din ako eh. Yung sweldo ko hindi pa dumating. So, my first act as congressman of the 2nd District of Ilocos Norte was to create teachers cooperatives for every town. Parang savings and loan. Para hindi ka mag 5-6, malulubog ka sa utang. Kahit papaano merong nagsusuporta sa'yo. So, that's the key. I found out that's the key. Support the teachers. Just support the teachers. Basta't you support the teachers. So, one of the things that we did, binawasan natin ang kanilang administrative duties. Then we hired many more teachers. And then we have put in place a program for the retraining, re-education of our teachers. Kasi maraming bagong nangyayari. So maraming bagong teknolohiya that they have to learn about. So support the teachers. That's number one. We have entered into a program
to rebuild and to build more school buildings, ginawa na namin PPP. Kasi kung gobyerno lang ang gagawa, kakaunti lang ang magagawa natin. But again, in fairness to the private sector, very cooperative sila. Naglalabas talaga sila ng pera. Very willing sila na tumulong. There's another problem. May performance audit at the end of the year para sa mga teacher. So pag sinasabi, kalahati ng klase mo, bagsak, mahina kang teacher. Bababa yung performance audit mo. Kung 90% ang pinasa mo, magaling na teacher ito. So kahit na hindi marunong magbasa, ipasa mo na. Yun ang nangyayari. This is just a practical thing. Pero we will remedy that. The performance review is not going to be based on that. It's going to be based on the students' actual performance in tests. Magpapasukan na ulit, Mr. President. Siguro po maikling mensahe na rin para sa ating mga mahal na guro. Basta ang mga guro, kayo mga idol namin, kayo yung mga bayani para sa akin, asahan ninyo na alam ko na mapakabigat ng inyong trabaho. I always say, the public school teachers are the hardest working public servants in the whole of government. Magalit na sila lahat sa akin, but I believe that. They really are the most busy. Ang daming ginagawa kahit wala na sa job description nila kung ano nila ginagawa. They're leaders of their communities. They take care of our children. My God, this is we have to support them. Kaya ang ating mga guro, asahan ninyo dito sa administrasyon na ito, kayo ang pinupuri namin. Kayo ang nagbibigay ng dangal sa ating educational system. Tutulungan namin kayo hanggat maaari para yung ating mga kabataan na minamahal natin lahat ay maging magaling, maging matalino, at maging marunong. Puntahan ko po ang malapit sa sikmura ng lahat ng mga Pilipino, ang 20 pisong presyo po ng bigas. Sa huli niyo pong podcast with Katunying, sabi niyo nga, watch us sustain it. Sure. Paano po nagagawa ito ng gobyerno? Through subsidy? Magkano po? There is a lot, maraming factors ito. I concentrated kaagad sa production side. So, baka hindi alam nga ng tao, in 2023, we had the largest crop of palay in the history of the Philippines. In 2024, nalampasan na natin yon. In 2025, we predict lalampasan na naman natin yun. So our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Kasi basta ipatuloy natin, magbigay tayo ng makinarya sa farmer, paggandahin natin lahat ng irrigation natin, mag-research tayo sa IRI, sa UPLB, kung ano yung magagandang bagong variety, ano yung mga planting techniques ng mga bago, para lumaki, gumanda ng production side natin. Pagka gumanda ng husto yung production side natin, may bababa natin. Wala nang subsidy. Magagawa po kaya yan bago matapos ang inyong termino? Magagawa yan. We did it before already. Nag-export na tayo ng bigas eh. So why not do the same thing again? It's really, you help the farmers. Ang kinakatakutan ng iba, pag masyado nang mababa ang presyo ng bigas, paano naman yung mga magsasaka natin? Yun po ang sinasabi kasi yung mga ang gusto nila, ang mga farmers natin ngayon, dinadala talaga sa NFA ang mga palay nila dahil nabibili daw po ito ng mga 17 to 18 pesos. Kung di po ako nagkakamali. Sa mga traders, sa private, ay nasa 11 to 12 pesos na talagang kaya ayaw nila. Paano nyo po tinutugunan or tutugunan yung ganitong problema na hindi rin makawawa o malugi ang ating mga magsasaka? Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Sa kadiwa ng Pangulo, available po ang 20 pesos na
na bigas. Pero ang apela po siguro or paabot ko na rin po sa inyo, Mr. President, na sana mas madami daw na kadiwa stores o kadiwa ng Pangulo ang nasa kanilang mga lugar. May mandate na po ba tayo na kung parang pwedeng health center yan, damihan nyo ng ang mga kadiwa stores? Let's go further. Ang nangyari kasi ngayon, we are in partnership with the LGUs. Eventually, I'm looking at a proposal na next year, wala nang contribution ng LGU. Ang contribution lahat sa national government. So sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. That's for now. And hopefully we will bring it up to the point that bigas for all. It will all be 20 pesos. Hintayin natin yan, Mr. President. Pareho tayo. Puntahan ko po ang inyong pagkakatalaga kay bagong PNP Chief General Torre. Personal choice niyo po ba yun, Mr. President? In terms of the police, isa lang ang iniisip ko, that people are safe. Now, it's like Caesar's wife. You're not just safe. It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Kaya ginawa namin, and I saw si Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP chief. As a matter of fact, very soon after he assumed the position of Chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. That's the only way to regain the trust. And that's the only way that people will feel safe. Well, whatever, kahit anong mangyari dito, si patrolman ganyan-ganyan, nandyan lang yan. Isang tawag lang, tatakbo na rito yan. Yung 3-minute or 5-minute 911 na dapat that's what we're looking for. Ano pa po ang inyong marching orders kay PNP Chief General Torre? We still have a drug problem in this country. Siyempre pumapasok pa rin yung sabu. So, sabi ko continue to pero yung hulihin niyo yung malalaki at saka puntahan niyo yung kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. And we're slowly doing that. Ito ngayon, sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na nandoon kayo para pag sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi nababawasan. Bilangin ninyo ng gusto, tapos buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Paano po rin kaya mararamdaman yan sa like the barangay level, sa communities? Well, what is happening, because we were concentrating doon sa mga big time na drug syndicate, drug lord, may balita na bumabalik-balik sa mga barangay. Yeah. Yung mga small time. Kaya yung Cops on the Beat, that's the solution to that. Kasi nagpapatrolya sila, kahit sino kong dealer, hindi ka naman siguro mapapaiwan doon na mahuhuli ka lang ng pulis. So, medyo maipapalayo natin sila na maitigil na nila yung kanilang ginagawa. Ayan. Yan po yung episode 2 ha. Part 2 ng episode 2. Napakaganda yung pinag-usapan nila dyan. Mag-take off lang ako doon, partner, no? Yung kay General Torre, kasi tinanong siya kung personal choice ba si General Torre. Ang utos ni PBBM, gusto niya maging safe. Ang bawat kalsada, magiging safe yan. And confident sila na with General Torre as the PNP chief, ma-achieve yung goal na yan. Kasi nagdi-deliver ito si General Torre. Ikaw, partner, ano masasabi mo doon? Natuwa ako doon sa bigas. Na sinabi ni PBBM na kahit anong mangyari sa presyo ng bigas natin, yung buying ng presyo ng bigas, floor price, hindi magbabago para sa mga magsasaka, mananatili na mataas, which is dapat naman talaga. Makikita natin kasi rito kay PBBM, priority niya, tulungan talaga yung mga magsasaka. Correct. Tagumpay naman siya, naibaba naman niya yung presyo ng bigas,
which is nakikinabang naman ang buong Pilipinas dyan. Tsaka tiniyak niya dyan, sustainability. Oo. Hindi yung ngayong taon lang yung 20 pesos per kilo ng bigas. Sige, wag na natin pag-usapan yung 20 pesos per kilo ng bigas. Generally, yung presyo ng bigas, gusto niya maging sustainable. At sabi niya, nagawa na natin yan. Oo. Nagawa na natin ngayon. At nagagawa na natin noon at gagawin natin ngayon. Alam niya yung solusyon kung paano gawin yan eh. At saka makinarya para sa mga magsasaka. At saka yung sa eskwelahan. Maganda rin yan. Diba? Medyo frustrated dito sa mga kulang sa classroom. Kasi panahon pa ng tatay niya, ibang building, biruin mo, 60 years na. Totoo ka. Di ba? Nakita ko mismo yan doon sa Tibagat sa may Bulacan. 60 years na, although nakatayo pa rin naman, pero dapat nadagdagan na yung mga building na yun. Kulang pa rin. Hindi kaya nga sabi ni BBM, napabayaan ng matagal na panahon yung mga classroom natin na talagang kulang na kulang talaga. So, usapin naman ng K-12 kasi kanina binabasa ko yung comment. Ang gusto talaga nila, i-abolish niya yung K-12. Ang stand ng ating presidente dyan, currently, batas pa siya. Diba? Yung K-12, batas yan. As long as na hindi yan naamiyandahan, hindi yan napapalitan, we have to push through with the implementation of K-12. Wala tayong magagawa dyan. Pero ang ginagawa ngayon, kung pansinin mo yung administrative administrative tasks ng mga teacher, inalis na yan para mas makakapag-focus na sila sa academic duties nila sa pagtuturo. Kaya mga ka-BBM sa mga nanonood sa atin ngayon, i-comment nyo nga kung pabor ba kayo na dapat amendahan na yung batas ng K-12 at i-abolish na para bumalik na tayo sa dati at itong K-12 na talagang pahirap sa ating mga magulang dapat mawala na. I-comment nyo nga kung pabor ba kayo na alisin na yung K-12. Ikaw, partner, ano sa tingin mo? Anong take mo dyan? Pabor na pabor. Na alisin? Oo, dapat yung college, yung anak ko ngayon, third year college sa pasukan. Pero kaso nangyari, first year college first year college, Kasi maraming problema sa implementasyon ng K-12. Objectively, maganda. Ang sabi nila dati, kapag graduate ng K-12, may trabaho na. Pero hindi eh. O ano nangyari? Pag graduate, ayun, tambay. Kasi hindi pa rin nagtitiwala yung mga employer na mag-hire ng mga K-12 graduates. Siyempre, kung ikaw employer, sasahuran mo yan eh. Mas gusto mo yung tapos ng kolehiyo. Ito nga, sa San Francisco eh. Ayan. Nakita mo ba yan sa Francisco? Kaninang umaga yan yan. Si Presidente mismo, binisita niya yung isang eskwelahan na nasunog dyan sa Quezon City. Itong San Francisco high school ba ito? Elementary school dyan sa Quezon City. Si Presidente mismo, pinuntahan niya yan at ang kanyang pagtitiyak, pabibilisin, agaran, itong pag-rehabilitate dito sa nasunog na eskwelahan para hindi naman ganoon yung epekto sa mga estudyante at sa mga guro. May picture yata tayo. Yan. Ayan. Nagpunta si PBBM dyan sa eskwela na yan para inspeksyonin kung gaano kalala yung dulo ng pinsala ng sunog na yan. Hindi yan edited hindi yan AI. Kasi may mga nagpapalabas, yan po ay edited daw, yan po ay AI, yan daw po sinalpak lang si PBBM dyan sa location. Andiyan po talaga ang ating presidente at siya mismo. Dapat talaga dyan, kasama kami dyan. Hindi lang kami natuloy dyan kasi nga meron kaming podcast ngayon. Correct. Dyan kasi po yan. Pag tuwing Miyerkules, pag podcast namin, umaga pa lang busy na kami. Hindi kami pwede istorbuhin pag Miyerkules. Yan po sa San Francisco High School. Yan to be exact. Yan po yung pangalan na. Tinalo ni PBBM pati ni Secretary Angara para makita yung sitwasyon ng sunog. Ang marching order dyan, ka-coffee, mga ka-BBM, ang marching order dyan ng presidente, bilisan yung construction para magamit na agad ng mga bata. Lakihan yung paggawa ng building. Kasi sobrang importante ng sektor ng edukasyon para kay PBBM. Oo. Ay, partner, 7:40 na pala. Bilis ng oras Grabe, hindi ko na malayan. Overtime tayo ng 10 minutes. Busy yung dalawang kwentuhan, di nahalata, 7:40 na pala. Sige. Magpaalam na tayo. Ito partner, tingnan mo natin itong picture na yan. Tingnan nyo yung, balik mo yung picture producer. Para makita ng mga kababayan. Kita nyo yung pinsala. Kung kailan pasukan, saka pa nangyari. Nasunog, unfortunately, no? Diba? Pinuntahan niya ni PBBM kanina. Huwag kayo maniniwala ro sa mga post ng ilang mga dilis na edit daw at hindi daw napunta si PBBM. Nasinalpak lang si PBBM. Fake news nyo na naman yan. Gandaan nyo yung fake news nyo. Sige. Yung mga hindi pa po nagko-komento, sige, i-comment nyo lang po dyan. Baka may mga reactions kayo dyan. Ito, sabi naman ni Linya Carola, balik na sana sa dati pabata ang life ngayon. Kaya mas maganda matapos agad sa pag-aaral. Hindi naman, meron pa nga isa nakakulong, hindi pa maano eh. Oy, nako, si Yaya mukhang Yaya Dizon. Nasa magandang kalagayan to ngayon, nakakapag-chat na. PBBM knows exactly what to do. Kaya nga, na-disappoint siya kapag hindi nagagawa ng mga tauhan niya
yung mga departamento na nasa ilalim niya yung dapat gawin. Yun nga. Correct. Kaya ano din yan, call to action din sa government officials. Masipag ang presidente, magsipag din kayo. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana.